Good day, everyone. In this YouTube video, so I am continuing my special report, no? So, like I said, magdadagdag pa ako ng isa pa. So, this is probably going to be November 2, probably November 2. So, this special report is all about what's happening, all about the Heroes Day. So, pag-usapan natin. Lord, thank you, Lord, sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Thank you, Lord, sa panahon na inyong ibinigay sa amin. I just want to thank you, Lord, for your grace. I just want to thank you, Lord, for your goodness. I just want to thank you, Lord, for everything that you have done. Salamat po sa lahat sa pangalan ni Jesus ating Diyos. Amen. So, this is all about our Heroes Day. So, sabi ni Lord sa akin, bakit yung mga angels ba na naka-assign sa pag-alaga ng universe, pinapa-celebrate ko ba yung kada araw? So, kasi kung magse-celebrate tayo, ubos ang isang taon, 365, di pa natin na-celebrate lahat. Sobrang dami. Kasi kung kada angel, i-celebrate nyo, nako, baka patay na kayo, di nyo pa na-celebrate lahat. So, yan. Ang sabi ni Lord sa akin, what should we do about this? This is a dilemma, no? So, or, hindi nga dilemma actually. Trilemma pa nga to, quadrilemma. So, matinding dilemma to pag nag-aano kayo ng mga heroes. Kasi most of the heroes are in hell. Martin Luther King is in hell. So, hindi si Martin Luther ha. Iba yung Martin Luther sa Martin Luther King. So, nasa impyerno yon. So, sabi ni Lord, pag celebrate nyo ay mas matinding problema ang inaabot ng mga bayani daw na yan. So, why is there a deception about it? So, lalo na siguro may mga ilang heroes talaga na we celebrate because of their greatness, because of their contributions to the world. Pero ang sabi naman ni Lord, lahat naman ng creation sa akin galing. Bakit biglang mas ino-honor pa ng tao ang galing ng tao kaysa dun sa galing ng gumawa dun sa langit? First and foremost, what should we do about Heroes Day, about these types of events? Sabi ni Lord, like I said, like Christmas, just ignore it. Pero, okay. Wag na lang pansinin. This will be our special video for December, no? The Christmas, the New Year, the New Year's Eve, the Christmas Eve, and the like. Ayan yung mga magiging special video natin towards the end of November. So, today, heroes that died went to hell. Pero sabi ni Lord, tingnan nyo, si Abraham, si Jacob, di ko nga sinabi yung date kung kailan namatay. The archaeologists and the biblical scholars just estimate on when they die. But when exactly they died, I did not intend to disclose. Sabi ng mga angel sa akin, sabi ni Gabriel, alam namin kung kailan namatay, pero why should you know? I-celebrate nyo? Do you know that celebrating those heroes actually makes God jealous about it? Uy, mas ina-acknowledge nyo pa yung nilikha ko kaysa dun sa akin. O, sasabihin naman ng mga pilosopo, may Pasko naman na. Di naman yun yung birthday ko eh. Di naman yun yung exact time kung kailan ako pinanganak eh. Although sabi nyo, hindi ko kailangang i-celebrate yung sarili ko because me, my own, is a sovereign God.
Banal akong Diyos. Makapangyarihan ako. Di ko kailangan ng mga celebration nyo. Saan yung kukunin yung materialis yung pang celebrate? Di ba sa akin din naman? Saan kayo kukuha ng baka? Saan kayo kukuha ng baboy? Di ba? Ako rin naman gumawa niyan. Sige, gawa kayo ng mga bagay na di ko nilika. Yun yung ipang celebrate nyo sa akin para matuwa ako. Kaso lahat naman sa akin galing eh. Bakit ako matutuwa dyan? What's new? See? This is what the Lord has noticed about these people of the past. We acknowledge them even more than the Creator Himself. Oh, may Christmas season naman. Hindi naman sa akin yun eh. Di ko birthday yun. See? So, sa mga ngaroling po, ay pass muna tayo sa Christmas. Pero, pag magbibigay kayo, di naman kailangan in season. Kung kailan nyo kaya, kung kailan nyo... Actually, hindi nga lang kaya. Dapat kung kailan sinasabi ng Lord kung kailan kayo magbibigay. Doon kayo magbibigay. Ayun. Oh, panahon ba para magbigay? Pati nga kung sino yung bibigyan mo, iaano nyo rin sa Diyos yan eh. Magsasabi naman si Lord kung hindi eh. Pinagdadasal din talaga yan kung sino yung bibigyan nyo, kung sino yung hindi, kung sino yung dapat yung pagandaan. Pati nga sino yung mapapangasawa mo, papaalam mo sa Diyos yun eh. Okay, sabi ni Lord, paano naman yung mga taong wala namang alam sa Diyos? That's the reason for evangelism. Kailangan yung ito yung Diyos, ito yung Diyos. Paano naman kung, kunwari, sa mga ibang religions na meron din sila sariling Diyos? Naku, sabi ni Lord, ang dami-daming beses sinabi sa Lord yan. You worship these graven images that you created. Samba kayo na samba sa mga bagay na nilikha lang naman din ng tao. Alam nyo ba, di naman talaga siya actually nilikha ng tao. It is already inspired by Satan. Ganito. Ganito yung gagawin nyo kasi ganun yung sinisimbolize ng kanilang itsura. Kaya ganun. It is that normally yung pinapagawa talaga ni Satan is already distorted according to their likings. It is not really something that God really wanted to be. So, kaya nga sabi sa Bible, you shall not make any graven images. May isang sekta, inalis siyang utos na yan. So, si Satan committed a crime that we actually overlook. Hindi lang siya, you shall make the Lord your God. No, it is not just a first commandment that he just stole. He just stole, he just disobeyed. It's actually the last commandment. Thou shall not covet. Nainggit si Satan kay Lord eh. Kaya iniisip niya, at ako pala yung pinakamaganda sa mga nilikha niya. So, pwede pala ako rin yung maging Diyos. Nainggit siya sa Diyos eh. So, what does it imply? So, ang Diyos pala naiinggit. Bakit maiinggit ang Diyos? Magkaiba yung jealous sa covetous. Magkaiba yung nagseselo sa naiinggit. So, ang Diyos nagseselos kasi ang Diyos alam naman niya na lahat kaya niyang gawin, pero kayo, asa kayo ng asa dyan sa mga graven image. Yan, yung moon god, halimbawa, the one that the Muslims do worship is the moon god. Mukhang napansin nyo ba yung tuktok ng simbahan ng mga Muslim, di ba? Parang buwan. Hindi siya parang buwan, di ba buwan? Ayun talaga yung sinasamba niya, hindi si Allah. It's the moon god. So, this is the reason why a lot of people are often deceived. We don't know this imagery except if the Lord has revealed to us in totality. Wala kayong malalaman hanggat hindi nire-reveal ng Diyos mismo ang mga bagay-bagay. So, and the same goes with the heroes. So,
tanong nyo si Lord, ilan bang mga bayani worldwide ang nakapunta sa langit? Sasabihin na ni Lord, 0%. Because these heroes are entitled unto their own fame that they have forgotten the Lord Jesus Christ of Nazareth. And most of them have no idea that they are doing and they are worshiping the wrong God. Akala nila tama sila, pero no. So, the Lord has made scientists. The Lord has made doctors. The Lord has made engineers. The Lord has made psychiatrists. The Lord has made a lot of professions. And as you notice, the curriculum, it is not going towards God. Wala akong nakitang handbook or textbook na they integrated the Lord Jesus Christ Himself. So it takes a real Christian for you to ask, why is it that most of the academe does not include God in their topics? Especially astronomy, that is something that is outside the first heaven. You study astronomy without the Lord, that's impossible. What? Do you think Satan... Eto, sabihin ko na sa inyo, not everything is known with Satan. Hindi lahat ng infinite possibilities ng second heaven they know. They only try to innovate things. Tinetesting pa nila yan. Take note, tinetesting pa nila yan. Pero ang Lord kasi, He just delays things because He knows humans cannot handle it yet. Pero Satan, tingnan nyo yun, nagtatry and trial and error pa. Katangian ba ng Diyos na nagta-trial and error? Of course not. Hindi katangian ng Diyos yun. Kasi alam niya kung ano ang capabilities ng tao. Pero si Satan, hindi. Yung mga kaya nga pwede nga gawin sa first heaven, di pa rin niya alam yan eh. Hindi niya alam yan. Ano ba? Hindi kompleto ang kaalaman ni Satan sa mga nilikha ng Diyos sa first, second, lalo na sa third. He can imitate but he cannot do everything the Lord has made. Kaya nga, mas nire-recognize pa ang tao na finite lang naman kaysa dun sa Diyos na alam naman niya lahat eh. Alam nga niya kung ilan buhok nung tatay at mga lolo mo nung namatay. Seryoso. Alam na Lord kung ilang buhok na tira dun sa lolo mo nung namatay. O baka alam din ng Diyos kung anong klaseng uod kumain dun sa bangkay, kung nilibing, kung krinimate, alam din niya kung ano itsura nung abo nun. Ganun kagalingan Diyos. Tapos, yung tao na maraming kakulangan sa buhay, yun pa ang mas iniisip natin. So, that is something that we have to think about our Heroes Day. Is a hero worthy to be recognized the way we do? Absolutely not. But does the Lord deserves all of our praise? Does the Lord deserve all of our worship? Of course, yes. Deserve ng Lord, pero hindi naman natin pinapansin. Pagka may reklamo kayo, naku, sipag nyo magreklamo sa Diyos. Pero pagka binigay naman sa inyo ng Lord kung ano yung masaya ka, erase the Lord. So, see? So, nakakalungkot ito. So, I hope paano ba natin alalahanin ng Diyos kung ayaw niya ng ayaw niya ng araw niya? Simple lang naman, you have to put the Lord first in each of our daily lives. Unahin ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Because the Lord does not require a day of celebration. The Lord needs for us to live a life that pleases Him every day, from the day that we accept the Lord Jesus as our Savior until the day of our death.
Yun ang kailangan ng Lord. Araw-araw na pagsunod sa Kanya, di niya kailangan i-celebrate. O, sige. Di niya kailangan na ipagdiwang mo ang Kanyang araw. The Lord does not need a day for Him. The Lord needs for you to be with Him every day. Hindi siya annual, di siya biannual, it's every day. That's what the Lord needs. So, that's all for this video. I'll see you next time. God bless.